at criminal 2025 budget, yan pong GAA. Oras. Eto na. Nagsalita na po ang korte tungkol dyan sa budget ngayong 2025. Nako, may pa-arguments na. Nasaan na kaya si Tamba? Si PBBM? Nako, bising-busy pa naman dyan sa parali nila. Tapos ito, dagdag stress na ito. Ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni Attorney Vic Rodriguez. Paalala, tumakbong senador yan. Huwag natin kalimutan. Ito yung video. At criminal 2025 budget, yan pong GAA, o hindi pati itong Maharlika Investment Fund na kinuha po yung pera ng PhilHealth, kung matatandaan po ninyo, hindi ba? 60 billion pesos ng PhilHealth kinuha po nito. Kaya ito po ay itinakda ng Korte Suprema yung sa GAA natin ng April 1, diyan po sa kanilang en-bank session sa Baguio. Marami pong nagme-mensahe sa akin na tinatanong kung meron bang na-issue'ng TRO. Wala pa hong na-issue'ng TRO. Ako'y nangihinayang sapagkat I've been making my research. Wala pala, kulang pa ako sa facts na malaking bahagi po ng 2025 budget ay nailabas na ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Nagagamit na, nandiyan na po sa pipeline at rini-release na ng DBM. Nakakatakot po ito sapagkat April 1 pa ang oral argument. At kung sakasakali napanigan at ideklara ng Korte Suprema na illegal nga, invalid, null and void at unconstitutional itong 2025 budget, pakawala na pong laman ang kaban ng pera ng Pilipino. Kasi nagmamadali ang Marcos administration dahil hindi po developmental budget itong 2025. Itong 2025 budget na ipinasa ng Bongbong Marcos administration na illegal ay punong-puno ng pamumulitika. Binusog po nila yung para sa AKAP, binusog po nila yung para sa AIX, binusog po nila yung para sa kanilang mga pet projects o yung pork barrel. Tangan-tangan po yung tinatawag na ang program appropriation. Kaya nakakatakot. Sana magpupulong po kami nung iba pang petitioners at yung mga abogado ho natin kung ano ang maaari pa nating gawin for the time being between now and April 1 para makahiling tayo muli sa Korte Suprema ng maaaring reiterative motion na mag-issue ng temporary restraining order at makapag-issue na rin ng subpoena. Subpinahan po ang House Bills and Index Service para ilabas yung enrolled bill at subpinahan yung House Bills and Index Service para ilabas yung General Appropriations Bill. Mahalaga po kasing maiproduce ito bago pa magkaroon ng oral argument para makapaghanda din po yung ating mga abogado at kami mga petitioner sa pag-argue diyan sa Korte Suprema. Maipakita natin na blanco yung final approved, signed, and ratified Bicameral Conference Committee report na unang sinabi ng Malacanang wala raw blanco at tinawag pa kaming sinungaling. Ngayong may desisyon na ho ang Korte Suprema na patunayan natin na sinungaling ang Malacanang sapagkat pinagbigyan ng Korte Suprema na magpatuloy ang ating kaso at katunayan meron pong oral argument pagdating ng April 1 dyan po sa kanilang session sa Baguio ngayong parating na April 1, 2025. Baliktanaw po tayo, no? Bakit ba natin question at bakit ba tayo nag-file ng kaso sa Korte Suprema? Unang-una, sinasabi nating unconstitutional, immoral, illegal, invalid, at criminal ang 2025 budget sa 4 na kadahilanan. Simulan ko po muna doon sa BICAM, itong Vice-Cam, hinijak yung NEP. Pati po ang Vice-Cam, ninakaw yung NEP. Ano po yung NEP? Ulitin ko para sa kaalaman ng higit na marami nating kababayan. Ako'y natutuwa, ulitin ko. Ultimo mga ordinaryong tao ay nag-uusap na po patungkol sa ating budget. Maganda po ito dahil sabi ko nga, sisikapin ko sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan sa inyo na pasimplihin ang ating mga usaping panlipunan. Nang sa ganoon lahat kayo may tinig. Lahat kayo magkaroon ng opinion at hindi naman kinakailangan kayo sumang-ayon sa akin
that this is my way, ang aking pong ambag, maliit na ambag ko sa nation building. I am trying my best to simplify the terminologies, yung usapin, nang sa ganon may ataas po natin yung antas o level ng diskursong pampubliko. It is one of my advocacies to lift the level of public discourse para naman natututunan po ng ating mga sambayan ng Pilipino, lalo na yung kabataan, yung mga mahalagang usaping pamilihan. Kaya po natin kine-question itong aking tinatawag na illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 budget. Unang-una, yung BICAM, yung committee po na nagpasa ng blankong bicameral conference committee report. Yung BICAM, scam po malaki yan eh. Yung BICAM, hinayjack po, ninakaw pati yung NEP. Yung NEP po yung National Expenditure Program. Ito po yung panukala ng tanggapan ng Pangulo. In our case, si Bongbong Marcos. Nagpanukala po siya ng budget natin for 2025. Ang tawag po doon sa sinumiti niya sa Kongreso, pareho po yan. Sa mababang kapulungan at sa mataas na kapulungan ay yung NEP, yung National Expenditure Program. At naaayon po sa ating saligang batas na walang kapangyarihan ang Kongreso ang tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ang nangyari po, ibang-iba yung anyo na lumabas doon sa final bicameral conference committee report. Hindi na nga po makilala ng mga senador at kongresistang tapat. Hindi na ho nila makilala. Ang sabi nga po niyan, yung panukalang budget for 2025 na linalaman ng NEP, yung National Expenditure Program, ay mangled beyond recognition. Talagang hindi mo na makilala. Bakit? Hinayjack po ng BICAM. So yung mga miyembro ng BICAM, hindi lang po nang i-scam ito, nang hijack pa po ito. Ninanakaw pati yung diwa ng NEP. Tama po, ninanakaw nila yung diwa ng NEP. They cannot be better than the Executive Department. Ang Executive Department po ang nagpaplano, nagproprograma, naglilinyada, naghahanda ng ating taon ng budget. Nakausap yung iba't ibang ahensya, departamento, bureaus, at kaya nga po, di ba, nalalaman ninyo, nagkakaroon ng budget hearing. Diyan pinagtatanggol ng mga iba't ibang departamento, ng bureaus, ng agencies, yung kanilang panukalang budget sa harap ng mga mambabatas, mababang kapulungan, yung mga elitistang kongresista, at diyan sa Senado. At nakikita natin, medyo minsan bakbakan, dahil ginigiit ng ahensya o ng departamento yung kanilang gustong gawin, hinaharang naman ang mambabatas. Yun po yung nakikita natin. Subalit, malaking himala po ang nangyayari sa likod ng mga debate yan sapagkat nakaabang si BICAM. Si BICAM po, itong 2025 budget natin, kaya natin sinasabing unconstitutional. Unang-una, hinayjack po nila, ninakaw, pinalitan yung panukalang budget ni Bongbong Marcos na nakalagay doon sa kanyang NEP. Ibang-iba po yung itsura. And again, our basis for saying that this is unconstitutional is Article 6, Section 25. Malinaw po sa Article 6, Section 25 of our Constitution na hindi maaring taasan ng Kongreso yung panukalang budget ng tanggapan ng Pangulo. Malinaw po yan, pakicheck po ninyo. Wala lang akong hawak na kopya ng saligang batas ngayon ng ating konstitusyon. Pero pakicheck po ninyo Article 6, Section 25. Malinaw dyan na Congress may not increase yung panukalang budget or appropriation ng tanggapan ng Pangulo representing the whole bureaucracy, him being the head of the Executive Department. Ang nangyari higit na mataas yung ipinasa ng BICAM. Bakit po bawal ito? Kasi nalalaman ng Executive Department, magkano lang yung actual revenue na meron tayo. Magkano yung koleksyon sa buwis, sa kung saan-saan. At magkano yung uutangin. Alam ng Executive Department yun. Alalaman din ng mga mambabatas, pero hindi po nila probinsya yan. Hindi po nila expertise yan. Hindi po nila linya yan. Yan po ay eksklusibong mandato ng Executive Department. Ngayon, ninakaw po ng BICAM.
Hinijack yung NEP, kaya sinasabi natin unconstitutional dahil yung budget po natin for 2025 na ipinasa ng ating mga mangbabatas ay ibang-iba doon sa pinanukala ng tanggapan ng Pangulo. So isang ground po yan. Pangalawa, malinaw din po sa ating saligang batas. Article 14, pakisilip din po ninyo. Article 14, Section 1, Article 14, Section 5. Ito po yung mga mahalagang provisions na dapat ninyong tingnan. Article 14, Section 1, ginagarantyahan po ng Estado na ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang quality education para sa lahat. Karapatan po yan hindi po pribilehiyo. Yan po ang pagkakasulat sa ating saligang batas. May garantyang ibinibigay ang Estado na bibigyan ng daan ang bawat Pilipino bilang bahagi ng kanyang karapatan sa isang quality education para sa lahat. At kung titingnan po ninyo yung Article 14, Section 5, nandyan din po yan na ang pangunahin, ang prioridad pagdating sa budget allocation ay ang education sector. So dito, makikita natin, nag-violate na naman po ang Bongbong Marcos administration. Bakit? Ito pong taong 2025, higit pong malaki ang ibinigay na funding o pondo sa public works. Kitang-kita po yan. Nasa 1 trillion pesos mahigit ang public works. Ang education sector ay nasa 900 billion pesos lamang. Ito ay malinaw na paglabag sa ating saligang batas. Linabag po nito ang Article 14, Section 5. Kaya po nandito na ang ating kaso. Nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema at nag-schedule na nagtakda na ng oral argument. Ito pa lang ay tagumpay na. Napatunayan natin na ang nagsisinungaling ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang malisyoso ay ang Malacanang. Napatunayan natin na ang fake news ay ang Malacanang. Sinabi nila noon na walang blanco, eto na umuusad na ang kaso. Kaya nga po ang titulo ng ating programa, ang gaan ni Marcos namumuro. Namumuro pong madeklarang unconstitutional ito. Kaya sila'y nagmamadali na mailabas ng pera para hindi maunsyamit itong kanilang political budget, itong kanilang AIX, itong kanilang AKAP. At kung matatandaan ninyo, parte ng kanilang deflection, ng distraction, ng deception, ay yung unconstitutional din na impeachment na inihain laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ba't naglabasan yan? Hindi pa natin matiyak kung may katotohanan na napangakuan ng additional 25 AIX, 25 million sa AIX, 25 million sa AKAP at 100 million doon daw sa hard infrastructure projects. Kaya minamadali nila na mailabas na ang pera. Kaya sana pagka umaksyon po muli yung ating mga abogado at kami mga petitioners, we will be filing a reiterative motion for the Honorable Supreme Court to take a second look and understand and also likewise feel the urgency of the situation. Hopefully, they will listen to you, not to me. That's why it's important na makialam po kayo, parinig ninyo yung inyong tinig, makibahagi po kayo, at magbigay tayo ng isang very good public pressure sa ating Korte Suprema at maramdaman nila na ang sambayan ng Pilipino ay nasa likod nila para matigil po ang illegal na paggamit dito sa 2025 national budget. So dalawang bagay na po yan. Yung Vice-Cam, hinijack yung NEP. Pangalawang basis po natin, yung public works higit na binigyan ng malaking budget kesa sa education sector. Bawal po yan. At upang ipakita natin kung bakit prioridad ang education sector, meron pong report yung EDCOM 2. Yan, talakayin po natin yan. Yung Year 2 report of the Second Congressional Commission on Education, yung EDCOM 2. At dito po, malulungkot kayo. Tama po yung mga nabasa kong opinion na ang ating pong education sector ay nanganganib na rin. Akala nyo makakalimutan namin to? May pa-impeach Sara pa kayo sa kamera para mabago yung usapin tungkol dito sa budget?
ano na, kay BP Sara, talagang hindi kayo makamove on doon sa 125 million confidential fund. O eto ngayon, magkano to? Napakalaking halaga nito. Baka naman magbibingi-bingihan kayo niyan. Yung mga nagsasalita dyan na ang sabi ay ang concern lang nila, yung mga korap sa gobyerno. O ngayon, patunayan nyo na hindi dahil galit lang talaga kay sa mga Duterte, kaya gusto nyong ma-impeach si BP Sara. Yun lang yun. O eto, tungkol sa budget ng 2025. Ang ano lang dito, ang problema, baka nga daw nagamit na. Nako. Baka nagamit na yung budget. Nako po. Paano pag napatunayan dito? Wala na. Simot na. Ako, abangan natin ito kasi itong kasong to ay hindi to basta-basta, mas mabigat talaga to tungkol diyan sa kinumpara nila na tungkol sa kay BP Sara. Ang ano dito, ang tanong, bakit tahimik ang kamera? Sana all. Baka naman imbestigahan nyo to kasi ito matindi to. Ilang trilyon kaya itong budget na to na questionable po dyan. At salute po tayo dito kay Attorney Vic Rodriguez na kung saan ay isa ito sa napakatapang para hindi niya binitawan itong kaso na ito kasi dito po ay mukhang dito po ma-checkmate si Junior, lalo na si Tamba. Kaya mukhang tahimik si Tamba ngayon. Mga tagapagtanggol ni Tamba, ano na? Ipagtanggol nyo to, ha? Baka naman gagawa na naman kayo ng ibang issue para hindi mapag-usapan to. Mag-i-election pa naman. Agoy.